Yung sinatawag din ang Labu-Labu detachments, sa may bridge, sa may tulay, sa Labu-Labu detachment. Yun po na detachment, palagi ginaaras. Kaya nakaranas ako doon na inaras kami na wala kaming na-recover. Wala rin natamaan sa amin. Kada arasing kami doon, ang oras, parang kuan pa sir ba? Kada mag-aras sila, alas 8, alas 9, ganun ba? Parang marami pang taong gising. Ganun sila mag-aras. Oo, hindi sila mag-aras ng madaling araw yan. Mag-aras sila, alas 8, bantay ka dyan. Pag patak ng alas 8 hanggang alas 7, alas 9, alas 10, yan, bantay ka masyado dyan, kaya yan sila nag-aras. Ganun sila mag-aras, may tao pa. May doon sa may doon sa taas, may doon sa baba. So yan yung una mo talaga ng detachment. Yun talaga sir. Ito sa dato offer. Sa dato offer sir. Yes sir. Yan padami ng dyan. Ngayon ngayon dati marami, pero ngayon parang kulang-kulang na. Yung dati kasi alos araw-araw mag-aras sila kung gustuin nila. Alos araw-araw bantay ka na talaga. Alos araw-araw mag-aras sila. Mamaril sila. Magmotor yan, mamaril. O di kaya mag-agis. Ganun yan ang ginagawa nila. Kaya alert kami. Sawa ng alaw, walang natamaan kahit anong pag-aras nila. Yun ang pangalawa ko, sir. Tapos paano naman yung una mong ganun pa rin. Kada mag-aras sila, ganun pa rin. Walang matamaan sa amin. Wala rin kami ma-recover. Parang kumbaga, sa isip na sila, parang laro-laro lang, mamumaril lang sila, tapos umalis na naman sila. Pero ginagantihan namin yan. Kasi, yun talaga, hindi kami gumanti, kaya hindi man kami, parang ibon na barilin lang. Umaban talaga kami, sir. Yun ang ginagawa namin. Labu-Labu detachment, sir. Sige. Tuloy mo lang, kwento mo. Pangatlo naman, sir. Pero taon ang pagitan nito, sir. Na-assign naman ako doon sa Cliffhanger kasi yung mga kabgo, i-assign doon. Okay. Cliffhanger, sa baba ng munisipyo ng Datunsay. Na-assign ako doon, ilang taon ako na-assign doon. Nakatikim din ako ng aras doon. At nakatikim din ako ng sabugan ng bomba. Yung maalala nyo pa, kung may nakakita doon, maalala nyo pa yung post na walang natira. Ako ang duty doon. Yung post namin, sir, araw ng Lunes yun. Matandaan ko yung araw niya, Lunes. Sumabog yung bomba na napakalakas. Anong inilakad? Nilagay doon sa post namin, sir. Kasi yung mga talaga yung panahon na yun, sir. Noon, grabe ka critical na area yan. Pag hindi ka magbantay, kahit nakapatrol ka, ka talaga, masabugan ka talaga, sir. Anong year to? 2000? Nung na-assign ako doon sa Cliffhanger, mga 2007 ba yun, sir? 2007. 2007. Mga 2008. Basta matagal ako nalis, mga taon ako bago nalis doon, sir. Pero, so bilang isang noon, very critical talaga, sir. Kasi, ang sabi ko very critical, pag hapon na, huwag ka na bumaba. Kasi ang mga armado nasa baba lang. Kasi noon, pag inaaras yan, hindi yung aras ngayon na madali lang. Yung makatikim ka ng aras na 1 oras, 2 oras. Doon, tag-1 linggo. Tag-1 linggo, hindi ka makalabas kasi yung kalaban nasa highway. Kikita niyo pa ba, sir, yung dati na nag-aras yung mga kalaban? Pinuputol nila yung mga kahoy na malalaki para hindi makadaan ng Yun. Tagal talaga. Tulad ngayon, parang okay na. Ganun ba? Oh, sir. Pero yung gaano, ikwento mo nga actually muna yung sitwasyon muna noon na ilan lang kayong kapgo Diba? Ilan lang kayong kapgo doon? Ilan lang kami nagkapgo. Pero yung mga kasama ko na mga tiruray, sa totoo lang, matatapang. Ang tiruray? Tiruray. Matatapang at matitigas. Lumalaban talaga sila ng Hindi mo sa kanila. Karamihan sa kanila na hindi mo talaga maalata na matakot, masyak, ganun. Laban talaga. Ang tiruray? Tiruray. Bakit maraming kapgo na tiruray? Sir, sa Maguindanao, alos lahat ng kapgo puro tiruray. Ganun. So, mga
kabgo ng terrorist siguro niya kung nagkakamali kung hindi sila umabot ng 1,000. Tapos ang Muslim, swerte lang kung umabot sila ng 100. Doon sa Maguindanao. Ano ka, tiruray ka? Islam, sir. So, pero ang tiruray talaga sa Maguindanao, sila ang talagang maraming kafgo. Sila ang maraming kabgo, sir. Kasi dalawang barangay, alos pag binata pa kabgo na doon sa area ng tiruray. Tutupor, pag makita ka binata, estimate mo na kabgo na yan. Hanggang matanda, puro kabgo na yan. Kasi pwede na sila sa tamang edad, pinakabgo na yan. Ganun pala ang ano ng tiruray. Sige nga, ganong katapang ang tiruray? Ang tiruray kasi na nakasama ko, yung nakikita ko at saka nakasama ko. Pag kahit nandiyan pa yung kalaban sa bakod, kasi kami siya, naranasan namin yung kalaban na sa bakod na. Yung, tapos, Ganon. oh, tapos hindi mo pa mapansin na masyak siya. Laban talaga. Yun ang katindi ng tiruray. At saka, meron din tinatablan sa kanila. Yung may kasama kanya kung na terrorist nasa low na yung kwan eh. Yung bala ng M79, kwan sa kwan eh, mga damit ang nagisi. May kasama rin ako na nasabugan ng kwan. Yung kumbat niya nabutas, yung mga damit niya nabutas, pero katawan niya walang butas. Kaya doon ko nasabi na yung mga terrorist talaga sa nakikita ko lang, matatapang at saka May dala-dala. matitindi talaga sila. Anong mga kargada ba ng mga tiruray? Napansin mo, sige nga, kwentong, ito muna, nasa cliffhanger pa tayo, di ba? Klipanger pa tayo, sir. Sige, ikwento mo nga yung kargada ng mga tiruray. Yung mga nakita mo ng mga encounter nyo gano'n. Talagang, yung nakikita ko sa mga tiruray, kasi yung mga kargada nila iba, makikita ko, yung mga, parang nilagay sila dyan na parang picture lang. Tapos, yun ang iba naman, may anting-anting, hindi nila pinakita. Pero ang makita mo talaga sa kanila, kung makapunta ka ng Maguindanao, halos lahat ng tiruray, tingnan mo yung liig nila, may makita ka doon sa kwintas nila, picture. Yun sila, yan ang ginapaniwalaan nila na anting-anting nila. tested mo rin, kitang-kita mo rin. Kitang-kita ko rin. Sige, sample nga. Yung isang encounter nyo sa cliffhanger na kitang-kita mo yung galawan ng mga tiruray. Kitang-kita ko yung galawan ng mga tiruray. Matatapang. Yung maggira kami, matapang sila. Kaya ako, naging matapang din ako. Kasi mahirap naman na sila lang yung matapang tapos hindi ka rin maglaw, nandiyan yung kalaban. Yun ang ginawa ko doon. Tapos nakita rin man nila na parang magkaparehas din kami. Kung pagdating sa gera, sir, yung magkaparehas lang kami. Meron kasing kasama ko doon, naging sundalo na, pero na-discharge na mga yun. Meron kasi kung kasama na tiruray, binigyan niya ko ng tinanggap ko naman. Yung picture na yun. Tapos, ano ba yung nasa picture na yun? Yung sabi-sabi nila na ninuno nila. Tapos, nakita ng isang tiruray na kabgo rin, na kwintas-kwintas ko yun, hiningi niya sa akin. Binigay ko naman. Tapos, nasabugan yun to, sir. Mata-mata ko ito, nasabugan siya ng bomba. Doon sa 150, nasabugan siya. Tapos, dumilim na yung kwan, sabugan siya eh. Pag alis ng mga naglinawanag na, nandun pa rin siya nakatayo. Kahit gas-gas na konti, wala. Kahit gas, totoo ito, sir. Naging sunda. Ang pangalan niya si Zelda. Tapos, kasama ko rin yung sa bakbakan din, medyo... Sumabog yung bomba? Sinabugan ng bomba siya. Kami rin man sinabugan, pero malayo ako doon sa kwan. Mas matindi siya. Kaya, yung bomba, sir, dito lang. Dito lang talaga. Tapos ako, doon pa ako. Dito lang talaga sa tapat niya. Hindi nakano. Nagdilim talaga yung kwan. Nagdilim niya talaga. Hindi siya makita. Nung mga ilang minuto, naglinaw na yung kwan. Kita ko siya nakatayo pa rin. Walang gas-gas. Pero na-discharge ngayon. Sabi nila eh. Pero hindi ko pa nakita. Pero sabi niya, discharge. Naging sundalo na yun. Pero sayang kayo, na-discharge siya. Lupit to. Lupit to, sir. Kaya yung mga tiruray talaga na... Mataas respeto mo. Marirespeto ko sila. Tapos, matitindi talaga sila. Okay. Parang alos lahat ng tiruray man ang lumalaban. May dala? May ganon? May ganon. Dala. Yun ang kuhan ko, experience ko. Sige. Isa-isa natin mga karanasan mo kasi matindi ka talaga eh. O sige. Pagkatapos ng labo-labo, may labo-labo ulit. May labo-labo na naman. Kasi yung labo-labo parang walang katapusan yan, sir. Wala talagang katapusan. Ang labo-labo detachment? Walang katapusan.
hanggang ngayon gani, siguro may aras-aras pa rin. Walang katapusan yan eh. Hindi, Pero- bakit ba? Dahil napakalapit ng mga kwandon? Ano ba ang tawag natin sa kanila? Mga kalaban, terorista? Ano yan? Mga... Ang kalaban, sir, ang tawag nila sa kalaban doon, mga sabi nila na ISIS. Yun man ang kuha nila. Yun ang tawag Oo. kanila. Oo. Tawag ng mga... Pero bakit paborito nilang labo-labo? Dahil madali sila maka-exit? Ano yan? Madali sila maka-exit. Magaganyan lang sila, puta na sila doon. Pupunta naman sila sa bundok. Marami silang labasan. Kaya paborito na at saka madali lang ano yun. Pero ngayon, marami-rami naman niligtas. Hindi katulad ng dati yung panahon namin. Hindi na sila basta-basta. Ginawa nilang parang araw-araw. Mga ras sila, mamaril sila, mga agis sila. Yun. Ganon, halos araw-araw sila mangharas sa inyo. No? Hindi naman araw-araw yan, pero talagang napaka-regular nilang mangharas sa inyo. Oo, sir. Nangyari kasi sa amin dyan, parang pelikula, nagabulan dyan sa highway. Ha? Oo. Paano? Mga 2 araw lang pagitan kasi yung kalaban mamaril tapos magabulan ba kay abulin man yun sila kay yung mamaril sir tag 2 tao lang ganun. So hinahabol nyo talaga? Ay nahabol namin sir. Yun ang parang pelikula yung kuan. Grabing mga tapos ang mga tao doon civilian hindi matakot. Manood yan. Manood ang mga tao doon. Manood. Manood sila sa gera. Ito kwento, totoo lahat to. Kasi alam ko yan. Manood. Manood sila parang kuan sila wala sila hindi alam na may matamaan, may ligaw ng bala. Meron pa gani natamaan doon na ligaw ng bala rin, puto lang pa. Civilian. Kaya yung kuan namin doon, talagang full alert ka kung ikaw ay isang kabgo. Tapos ayoko rin sa mga bagong kabgo doon, kailangan always alert kayo. Huwag kayong magkumpiyansa kasi buhay natin isa lang. Kasi noon, may mga nagkukumpiyansa rin na kapgo. Akadami, sir. Ano nangyayari pag nagkukumpiyansa? Mamatay ka, sir. Yung pinakayo ko, sir, yung matulog sa duty. Kasi alos lahat ng palagi ako team leader. Pag matulog sa duty, magalit talaga ako dyan. Napagalitan ko sila kasi ayaw ko talaga na mamatay tayo dito na para tayong pinatay na ano lang. Kapasok yung kalaban. Kasi marami na akong nauuli na patulog-tulog. Yun ang pinakayo ko. Tapos pagdating naman sa critical area, ako pang magwan. Ako ang team leader, ako pang lead scout. Kasi ayaw kong maano sila. Bago pa sila masaktan muna ako. Ganun ko sila kamahal. Yung mga tao mo? Mga tao ko. Bakit? Nag-ooperate din kayo? Yes, sir. Kahit Nag-operate kami, sir, na wala kaming sundalo. ganun ba? Oh, Sige nga, example nga. Sample ng isang operation nyo. halimbawa, yung mga clearing operation, yung pagkatapos ng gera, yung pwesto ng kalaban, mag-order yung CEO namin, sabi niya, i-clearing namin. Tapos yun, yung pinakuan lang doon, pinipili lang kami na lahat ng mga kuan. Yung mga hindi talaga masyak. Pinipili kami ng mga kadre namin at CEO namin. Tapos yun, akong team leader, ako pang lead scout, kasi sabi ko, mahal ko kayo. Kung ano man ang mangyari, mauna pa ako. Ganon ko sila katindi kamahal. Grabe rin yung ano mo na. Sige nga. Kasi yan yung... Hindi kasi biro-biro yung lugar na yan. Hindi, sir. Para maging kapgo at maging sa detachment. Yes, Kumbaga, sige nga. Sa Kasi- buhay mo bilang palaboy-laboy noon, Datopiang, yung mundo na yan, yung buong highway na yan, Cotabato to Isulan, ano ba yan? Ano ba yung highway na yan? Kasi sa sundalo, tawag yan highway sa Kabatayan eh. Pero, sige, ikwento mo gaano kadelikado yung lugar na yan. yung lugar na yan, pag mapansin na, lahat ng lugar na yan, pag mapansin talaga na ikaw ay isang sundalo o kabgo o bagwang ka sa lugar, 100% talaga, mamatay ka. Kasi, una-una, bagwang ka doon, inalaan ka nila na ano, patayin ka talaga nila. Kasi ang kalaban, hindi mo kilala, pero ikaw, kilala ka nila. Yun ang, Sige nga, ikwento mo nga yung mga dating mga insidente na nangyari nung nandun ka. Ganun katitindi. Yung doon sa labo-labo lang muna tayo kasi maraming detachment ang pagdaanan mo eh. Pero yung ganun ba na yun lang yung nadaanan ko sa Labu-Labu, yung aras-aras na yun, tapos yung mamaril na yun, mangagis yun. Yun ang matinding na
naranasan ko doon. Pero yung buong lugar na yan, buong highway na yan kasi sa totoo lang kinakatakutan yan. Kaya katakutan yan, sir. Hanggang ngayon actually. Ang ngayon, parang medyo Medyo okay pa. okay na. Pero yung panahon namin, grabe ka tindi yan. Di basta-basta. Pag wag ka na maghinto-hinto dyan, pag kuwan ka yung noon. Kasi pag hindi ka kilala, Ano bang style? Sige, ikaw naman. Lumaki ka doon, palaboy-laboy. Pero anong style? Pag nakita nilang medyo kapgo to, hindi ito Magindanawan, anong gagawin sa'yo? Lalapitan ka? Ganon? Paano? oh, Kunyari, nasiraan ka ng, di ba? Nasiraan ka ng sakyan dyan o motor. ang nakikita ko lang kasi doon, yung mga kasamaan ko, na mga kumpiyansa rin, na nasiraan sila ang motor o mamalingki, patay sila. Mabaril sila. Kaya hindi ka rin magkumpiyansa. Pag ikaw ay kabgo, huwag ka talaga magkumpiyansa, magbody ka, tapos mag-ingat ka palagi. Tapos kung magtambay ka, makita mo, di ba, may pag maduga sa palengke, pag makita mo yung mga tropa na may ares o may nagakuan doon ka na lang maglagtambay. Huwag ka magtambay doon sa malayo sa tropa. Kasi hindi ka talaga matulungan. Hindi ka talaga matulungan. Hindi ka talaga matulungan. Pag natulungan ka na, patay ka na. At napakadami ng... Kalaban. Oo. Napakadami ng kalaban na hindi mo alam. Na ang matindi doon, hindi mo alam kalaban pero ikaw alam kanila. Kasi araw-araw nakikita kanila eh. Kaya yun ang hindi ka talaga pwede magkumpiyansa pag ikaw ay isang kapgo. Ingat ka talaga. Pero marami rin mga tiroray kalaban ba ng mga nandun sa loob? Opo. Yun ang kalaban nila eh. Kasi yung tiroray talaga yung pinakasikat na matapang. Na Ganun ba? kapgo. Oo. Tiroray. Ganon na. O sir. Yung tiroray kasi sir, sa totoo lang, kahit walang kadri yan, hindi iwanan detachment. Maglaban talaga yan. Hindi, kahit doon pa siguro sila kumatay sa loob ng detachment, hindi talaga magalis yan. Hindi talaga niliwan niya. Lalaban talaga yan. Yung nakikita ko lang. Ngayon lang ako maka-interview na talaga tungkol sa mga tiroray na matindi pala talaga yung tapang nila na ano. Dahil may tapang ba sila dahil may galit sila sa mga kalaban o kasi may ganon, di ba na? Yung sa una sir, yung siyempre matagal kami nagsama. Yun nga, ikwento mo yung mga kwento nila sa'yo. Ang kwento nila dahil nagkabgo daw sila dahil kunin ang mga lupa nila. Kunin ang kalaban. Kaya nagkabgo sila at lumalaban sila. Kaya yan. Lumalaban talaga sila kaya nagkabgo sila. Kaya naging matapang sila sir. Kung marasin yung kuha nila, hindi talaga sila alis. So ito talaga yung una mong mga mga una mong taon sa pagkakapgo itong Labu-Labu. Yan yung mga una mong detachment. Yes sir, yan. At saka simula nagkabgo ko sir, sa detachment ako nakatira. Wala na akong ibang itirahan. Ganun ba? Dati-dati pa sa loob ako ng kampo. So ganito pa rin. Hanggang sa detach sa CP, hanggang sa dito na sa batalyon. Hindi na nagbago sa akin yung pagtitira sa kampo. Ganun. Oo, sir. Hindi ako nakatira dyan sa mga kwan. Attachment talaga ako. Na ikaw bilang isang binata noon, masaya ka na rin na may bahay ka. Yun yung kampo. Oo, yun ang kampo. Masaya na ako, sir. Kasi kung balikan natin yung nakaraan mo, Grabe, sir. Hindi ko makaya. Parang, basta yan ang may kwento, sir. Yung nakaraan ko, maliit pa ako. Tungkol sa magulang ko. Magluwa talaga. Pero yung kwento yung paggira, hindi naman sa matapang ko siya, pero parang gustong-gusto ko pa eh. bakit? Ba't gustong-gusto? Kasi kilalang kilala ka dito na matapang. Bakit gustong-gusto mo? Ano yun? Ano yung, saan nanggagaling yung tapang mo? Yung galing tapang ko, sir, dahil sa magulang ko ginawa. Parang yung experience ko na kung sakaling mamatay ako, makita ng mga magulang ko na kahit namatay ako, tinaya ko yung buhay ko sa mga kasama ko. Kasi Bakit importante sa iyo yun? mas importante sa akin para yung sakali yung nanay ko matawan at mahalin ako kung sakali. Pero uli na yung pagsisisi kung ganun ang mangyari. Sinacrifice ko yung buhay ko. Naging matapang ako dahil yung pagmamahal ko sa nanay ko na gusto ko mahalin niya ako. Tapos pag may mangyari, mamatay man ako ni hindi, basta yung mga kasamaan ko matulungan ko. Sacrifice ko talaga yun. Yun ang ginagawa ko doon. Kaya
Kala nila matapang ako masyado, hindi man. Pero gitulungan ko talaga yung mga kasama ko. Halos lahat ng kuan doon. Ang hindi ko maintindihan, bakit mo sinasabi na matapang ka para mapatunayan mo sa magulang mo na sa nanay mo, Oo. patay naman ang tatay mo, para mapatunayan mo sa nanay mo na ano ka, na matapang ka o na ano na, Mapatunayan ko sa nanay ko na kung sakali ako ay mamatay, maging kwento lang ako, na kahit namatay ako, may silbi ako ba namatay ako. Na marinig ng nanay ko, na halimbawa mamatay ako, marinig ng nanay ko, namatay yung anak ko dahil sa pagtulong niya sa kasama niya. Okay na sa akin yun, sir. ganon. Oo. Ganun. Kaya Ganon. lahat ng mga kasamahan ko na kuan, kung nandoon ako, yung gawin ko talaga yung anong magawa ko na tulong. Para wala lang mangyari sa kanila, kung sakaling ako naman yung ano. Pero hindi ko pa rin talaga iniwasan yung pananalig ko kay Subhanahu wa Ta'ala. Nagdadasal ako, sir. Yan ang totoong kuan ko ba, anting-anting ko si Allah. Bawat kuan ko ginadasal ko. Inasign ako dyan sa lining, nagdasal ako bago. Kasi yung lining na yan, panahon namin ni Sir Lantaya, doon ako sa kanya na-sign. Marinig namin yung lining na yan, marami na namamatay dyan. Mamaya ibang kwento yon yung lining. Pero talagang napaka-ano rin ng lining, di ba? Grabe yan, sir. Nadaanan ko rin yung ibang Yan talagang detachment, dalawa na yan. labo-labo tsaka lining. Oo, mga kwan talaga. Alos masabi mo, wala nang katapusan ng gulo. Pero ngayon, parang nag-ano na, kasi dikit-dikit ng detachment, sir. Ngayon, di tulad dati na punta ka ng palengke, grabing takot mo kay abangan ka dyan sa daan. Ngayon, dikit-dikit na yung detachment. O talaga, yung highway na yan mula Isulan to Cotabato, dyan yata ang pinakamadaming detachment ang Philippine Army. Yes, sir. Yan talaga. Siya yung pinakamagulo. Oo. Oo. Pero yun pala yun. Inaano kita dahil pinapag-aralan ko yung ano yung kwan mo ba? Ano yung saan nang gagaling yung tapang mo. Oo, sir. Oo. Tapos, yung tapang ko, sir, siguro binigay ng Allah ito na magamit ko talaga sa kung sakaling yung mga kasama ko, magamit ko talaga kasi para kung kwancher ba, kung sakaling may mangyari, para kung magana yung katawan ko. Ganon? Oo. Paano? Magana yung katawan ko, sir ba? Kung Pag ano, may magbakbakan, may magara sa amin, ganyan, maglaban ako, parang magana yung katawan ko, mabilis ako masyado. Ang mga galaw ko. Ako gani, kuha din ako ba, ano sa sarili ko, parang tulungan talaga ako niya Allah kasi magana yung katawan ko. ganon? Pagyera? Oo. Amakin mo, sir, yung natamaan, isang kamay ko lang. Kaya ko ginala sa loob ng detachment. Tapos tapos na yung gera, 4 kami, 5 kami magtulong-tulong magbuhat. Tapos ako lang mag-isa pumasok yung doon sa detachment. Natamaan. Pati yung kadre ko, isang kamay ko na rin, sir. Dala-dala ko rin. Kaya naisip ko ba kung doon na sa hospital, marami na kami nagbuhat. Kasi yung may nangyari, kulang mag-isa. Ganon? Oo, nakaya ko, sir. Kaya doon ko naisip na lahat ng mga kilos ko, kung totoong mabuting tao ka talaga, masama man ang tingin ng tao sa'yo, pero ang Allah, yung Diyos ba, ang nakakalam, natuto talaga yung nilalaman ng puso mo na mabuti kang tao, 100% yung sa akin ba masabi ko, 100% tulungan ka niya Allah, kasi ako, kung halimbawa yung mukha natin parang di pagkatiwalaan, pero yung puso natin, si Allah nakakita, totoo na malinis. Ako nagdadasal ako na hindi ko na pinapakita sa mga kuan kasi mas maganda pa yun. Naano ko kasi dami mong pinagdaanan tapos yung nga dami ring siguro marami ring temptasyon nun na maging masama ka dahil madali lang maging masama dyan sa area na yan. Oo, di ba? madali maging masama. Pero ikaw Kahit kailan, minabuti mo na ano. nabuti ko siya. Dahil kaya? Dahil Dahil gusto ko talaga, pangarap ko sa buhay ko. Hiningi ko sa kay Allah na bago man ako mamatay, pagsilbihan ko yung nanay ko, iparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Kahit iniwan ako. Yun sa akin, sir. yan ang second episode ni Kaa Dante Ali. Hero dito sa Maguindanao at North Cotabato.